Yeah, ako po si Roger Ocampo. Dito sa farm namin, meron kaming mga manok na nag-produce ng brown eggs. It's a free-range chicken. May mga kalamansi kami. And then tabon-tabon and coconut. Isang hektarya din na rice field. Nung umpisa, nung hindi pa na-analyze yung soil namin, yung mga tanim namin kalamansi nag-yellow. Pagka nagmulaklak, nalalaglag. So, hindi lahat na di-develop. So, sabi ko sa sarili ko, palagay ko mayroong deficiency ang lupa. Sa tulong ng DA, sila Mamira dito sa local namin, nakapagpa-soil analysis ako ng libre. No? Salamat. Doon sa kalamansi naman, sinunod namin yung recommendation ng Bureau of Soils. No? Brinay ko lang siya sa 2 tranches in a matter of 3 months. And then after which, yung last na apply namin was February. No? So nakita ko pagka after that, siguro mga few weeks, nag-umpisa ng daming bulaklak. No? Kaya tuwan-tuwa kami. Now, nag-harvest kami dyan ng halos 10-15 kilos every week. Ano siya, yung rotating siya, meron siyang malalaki, merong maliliit, merong bulaklak. So, parang in a way continuous yung nagiging harvest namin, consistent, tapos nasusupply namin sa local market. So, malaking diferensya. While before, uneven yung mga nakukuha namin na prutas, ngayon, hindi na nag-yellow, puro green na yung aming taniman. It's very healthy. I will encourage yung mga farmers na magpa-soil analysis. Pwede naman silang, kung hindi sila marunong kumuha ng samples, pwede naman magpatulong sa agriculture. Sa mga farmers, bago ka man mag-apply ng abono o ano man yung i-apply mo, kunin mo muna yung analysis ng lupa para alam mo kung ano yung fertilizer na i-apply mo para magiging mas productive yung mga pananim mo.